Hello guys! Good day po sa ating lahat. So welcome to our channel. And nakita niyo naman po as you have seen in the title of this video. So si Stephanie Ibarra, so finally nagsalita na siya about all of these issues and allegations with their pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. So kung naalam natin, as we have all known already so far, so si Stephanie Ibarra siya yung pinaka-controversial and pinakamaganda daw na pastoral ni Pastor Apollo Quiboloy. So dahil siya yung pinakamaganda, so siya daw ang pinaka-favorite ni Pastor Apollo C. Quiboloy. So, today, let's all together watch his interview with SMNI. Actually, hindi lang siya yung in-interview dito, no? Pati yung kanyang nanay and ang kanyang kapatid. Na, pareho sila, lahat sila ay nagsiserve kay Pastor Apollo C. Quiboloy. So yeah, let's jump into the video, guys, and let's give our reaction and opinion afterwards. Nila akong inahan. You are all I have. Magikuha pa nila sa ako, Ang Kingdom singer at miyembro ng Pastoral Care na si Stephanie Ibarra ay isa sa mga inaruga ni Pastor Apollo C. Quiboloy mula sa pagkabata sa loob ng ministeryo ng Kingdom of Jesus Christ. Kung kaya't, ganun na lamang ang sakit na naramdaman nito dahil sa hindi patas na pagpapairal ng batas at sa samot-saring aligasyon na ipinupukol sa butihing pastor na siyang nagsilbitong ama mula nang siya ay 2 taong gulang pa lamang. Kasama ang kanyang ina na si Elizabeth at nakatati ng kapatid na si Ruth, matapang nilang sinagot at pinasinungalingan ng ilan sa mga malisyosong aligasyon at dumi at pilit na ipinapahid kay Pastor Apollo. Ilan nga rito ay ang umanong pag-recruit ng KOJC ng mga kabataan, particular na mula sa broken families. Inaalok umano ng libreng edukasyon upang mahikayat na pumasok sa KOJC. Nilalagay sa Bible School ang mga kababaihan, ginugroom bilang pastoral at kalaunan ay gagawan umano ng pang-aabuso at kahalayan. Ayon sa ina ni Stephanie, hindi totoo na may pamimilit at recruitment na nangyayari para lamang may pumasok sa KOJC. Dahil sa pagkakaroon ng malubhang sakit noon, ilang beses siyang nagsulat kay Pastor Apollo upang sagipin ng KOJC ang kanyang mga anak dahil wala na siyang mapag-iiwanan sa mga ito. Sa sitwasyon ko, ako ang humingi ng awa kay Pastor. I even tried two letters. Doon naawa sa amin si Pastor na. Pinausap talaga ako ni Pastor na dadalhin ko si Ruth sa Davao, pero yung kasama na ako. So hindi nagre-recruit si Pastor. Nobyembre taong 1995 nang kupkupin ni Pastor Apollo ang kanyang pamilya. Ipinagamot siya at inaruga ni Pastor Apollo na parang mga sariling anak sina Stephanie at Ruth. At iba pang mga kabataan na gaya nila ay mula rin sa matinding pangangailangan. Samantala, ibinunyag rin ng mag-iina na makailang beses din muntik pauwiin dahil sa pagiging sutil at sa katigasan ng ulo. Patunay lamang na walang exemption sa KOJC pagdating sa disiplina, lalo na pagdating sa kasalanan ng imoralidad. I'm sure na hindi talaga nagre-recruit. Kasi nung nagpasawa yung mga anak ko, pinauwi kami ni Pastor. Nagmakaawa ako kay Pastor noon na kung pwede, bigyan pa kami ulit ng pagkakataon. Pag ang isang taon, bumagsak sa tukso ng immorality, ang ginagawa ni Pastor dyan, una bes, kung sasubmit siya, kung papayag ang isang tao na magpag-correct, makaka-undergo siya sa na-discipline. Pero ayon, siya gusto ng worker, ng taong involved. Kung ayaw naman niya, he is free to go. I've done so many things that I cannot be proud of here in the kingdom. I myself, kinausap talaga ako na kung if I cannot live up to the standard, the spiritual life here in the kingdom, then I might as well try to live my life outside of the kingdom. Ganun. Kasi hindi talaga pwede dito yan. Hindi pwede yung mga gawain ng mga kalaswaan sa kingdom nation. Ngunit sa kabila ng pagtutuwid at disiplina, pinili nila na manatili sa loob ng bansang kaharian, taliwas sa mga ipinupukol sa paratang kinakawawa ang mga missionary worker at walang kalayaan na umalis. Well, we are together here in the kingdom and nobody needs help for us to go out of the kingdom. If we wish to go out, we are free to go out anytime. Ang lalaki kaya ng gate namin dito. At saka may HRD dito, katulad ng nasabi ko earlier, we have our freedom of choice here. We are free. Anybody from the outside is free to fill up a form and become a full-time miracle worker. And anybody also is free to leave the kingdom as easy as they went in. So, it's just a matter of freedom of choice ng tao na nandito. Kasi nandito kami, hindi dahil gusto ni Pastor, hindi dahil gusto ng mama namin, hindi dahil gusto ng kahit sino mang tao. Nandito kami kasi gusto namin na nandito kami. Samantala, sa gitna ng mga malisyosong issue na lumalabas ukol sa pastoral department ng KOJC, ipinaliwanag nila kung ano ang ginagawa dito.
for 30 years in the ministry, I have seen how they've been groomed. I am very, very thankful na ang anak ko nilagay din sa pastoral. Ano man tinuturo doon? Una, best, ang maging maayos ang kaisipan na walang malis. Bigyan ng integrity at dignidad ang buhay nila bilang babae. At number one, bawal ang flirt-flirt. Okay? So I don't believe on such allegation na gagamitin si pastor dahil si pastor mismo ang ayaw at hindi umaayon sa lustful gesture. And it so happened na na-assign kami sa pastoral department, parang scholars. We learn from the teachings of pastor, we learn from the fellowships of our administrators, we learn the ways of kingdom leadership. Iba kasi yung leadership sa labas at saka yung pagiging isang spiritual leaders. So yun yung tinuturo sa amin sa pastoral department. Para naman kay Stephanie, ang disiplina at pagtutuwid ang siya naging daan upang tunay niyang maunawaan ang mga salita ng Diyos at matutunan kung paano ang tunay na magbigay ng papuri sa makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng musika. Grabe yun ang iyang pag-antos. I'm not a good talker, di ko kayo makasultit, but because of him, I can compose songs of worship. Kaya akong giagian, di gid lalim, di basta-basta. But I am grateful because of him na ako dira gatindog sa tubangan, gakanta, gaawit, ga-share og songs of worship sa tibuok kalibutan. I never hate pastor na ginadisiplina ko niya. Katungan ng gawas mo nang ginasulti ng giloy-iloy kong pastor. It's a really a big lie. No. Ginadisiplina ko niya tungkol kay gihigugma ko niya. And because of that, nabago akong kinabuhi. Ug nailhan ko sa amahan. And I have a salvation. Sa huli, naglabas ng saloobin si Stephanie dahil sa di makatotohanang mga aligasyon na pinupukol at kawalang katarungang pagtrato na para bang convicted na si Pastor Apollo kahit nakasalang pa lamang sa korte ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Gayunpaman, matibay ang kanyang paniniwala na kahit wala mang hustisya sa lupain ng mga tao, nangingibabaw ang makalangit na hustisya mula sa Diyos ng kalangitan at kailanman hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang hinirang na anak. Sa tinuod ng pastor, is so painful. Ako na makita na ako ka. Naging anak. Yung mga wala na kayo na sa imo, ha? Because they just believe sa ilang mga nadunggan ng mga bakat. Sakit sa ko, anak. Because I know who you are. Because I've been with you since 2 years old. Nagikuha nila amahan ako. Nagikuha nila akong inahan. You are all I have. Magikuha pa nila sa ako, ah. Ingani kadautan ng kalibutan. It's too painful. But I have to follow what you said. Paligon lang mo. Kung wala lang kapastor ang tudlo sa mugugma, kaning mga tao naging ani sa imo, ha? We don't know what we will do as pastor because we can die for you. Tungod kay nga anak ka, kaya ni mong ihala na iyong kinabuhi para sa kaluwasan sa isa. Ing anak ka kamaayo. And now these people, ing anak ilang paghugaw sa imong pangalan, i-accuse yung many things na sila man mismo nagabuhat, anak. Ang ako lagi na ko namin mo spiritual. And this is all, kanita na mahuman rapod ni. And one day mag-uban-uban ta. Mauna ako gituuhan. Kabalo ko, na dili pasagdan sa amahan ang gingharian. Dili pasagdan ang anak. Ayun guys, no? So we have heard Stephanie Ibarra and her sister and her mother sa kanilang statement and sa kanilang statements regarding this issue about their pastor. So first of all guys, let's be reminded or let's be informed na yung nag-interview dito ay SMNI, and we have known that SMNI is pro Apollo, so is pro Kibuloy kasi this is his, this is media, this is sa kanya to pag-aari niya tong SMNI. So ayun, no, so nakaka-touch yung interview, no, especially yung kay Stephanie Ibarra, and actually just the story itself, no, yung testimony ni Stephanie Ibarra is nakaka-touch talaga siya kasi 'di ba? Imagine, no, since 2 years old siya nakikibuloy na siya, and inadapt sila or inampun sila ni Kibuloy. Pero siguro let's be wise din na kasi yan kumbaga there is an emotional trigger sa kanyang buhay, sa kanyang testimony, no, na parang mala MMK na parang kung sino naman din talaga ay na makakarinig nito is they will be touched, 'di ba? Pero tingnan natin, 'di ba? Ganyan naman din talaga ganyan din naman talaga ganyan si Kibuloy, 'di ba? Sabi nga 'di ba, he is charismatic daw. So
they attack to the emotions of people, 'di ba? Kasi kung emotions naman talaga yung pairalin natin, talagang we will be touched, we will be persuaded. So ganyan ganyan umatak si 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 Kibuloy. So ayun, 'di ba? Kaya nga 'di ba marami daw members si Kibuloy. And siguro kaya din sila nagkaroon ng maraming members kasi nga they um tumitimo sila sa emotion ng tao, 'di ba, si Kibuloy. Alam naman natin mga tao emotional. Sabi nga 'di ba? Filipinos are emotional. So kaya ayun na sila na dun sila na na-attack. Dun sila na ba ang tawag dun? Dun sila na-trigger, kumbaga. So, ayun. What do you think, guys, about this testimony or this statements of Stephanie Ibarra and her family? Kasi 'di ba, for me kasi mahirap nang paniwalaan yung ganito kasi sa lahat ba naman ng nagsisilabasan ng mga witness ni Kibuloy na kung ano ba yung nangyayari sa loob, 'di ba? Ang hirap na. It's hard to believe this kind of statements na unless it's proven otherwise or unless talagang ma-prove na hindi to totoo. So ayun, kasi 'di ba, as you have kung nakikilala niyo si Arlene Stone, so siya yung isa sa mga naunang talagang witness daw na dating member ng KOJC na siya yung pinakaunang lumabas and meron siyang sariling YouTube channel dito, no. And ayun, so marami siyang ni-reveal doon about kay Kibuloy, about kung ano ba talaga yung totoong nangyayari sa ministry ni Kibuloy. And isa sa mga ni-reveal niya and isa sa mga revelations niya is ito nga si Stephanie Ibarra, siya yung pinakamagandang pastoral ni Kibuloy, siya yung pinaka favorite daw ni Kibuloy. So ayun, actually I've been waiting for these statements from Stephanie Ibarra, no. Guys, and since nga itong interview na to ay ang SMNI ang nag-interview, so this is not credible, this is not hindi ako naniniwala dito, hindi ako fully naniniwala. Although it touches the heart, but let's have to base the dapat truth, 'di ba? Dapat yung katotohanan ang sinasabi. And alam naman natin, 'di ba, so far as we have known so far regarding Kibuloy that manipulative siya, nananakot siya pag hindi mo siya sinunod. So it could be na sa situation ni Stephanie ngayon is siguro malamang tinakot din talaga siya na wag sasabihin yung totoo sa interview na to. And yun, it could be na na isa lang din to sa mga testimonies niya or statements niya na scripted, 'di ba? Ewan ko kung napapansin niyo kanina sa interview niya na meron siyang tinitignan from afar. Meron siyang tinitignan na siguro may binabasa siya or something, 'di ba? Hindi naman tayo isa naninira dito or ano ba? Kasi nga hindi pa naman din talaga proven guilty si Kibuloy, no. A person is innocent unless proven guilty, 'di ba, sabi nga sa batas. Pero yun nga, sabi ko kanina, no, mahirap nang paniwalaan yung mga ganito dahil sa mga lumalabas na mga revelations, mga testimonies from the witnesses, no. Kaya dapat talaga na humarap na si Kibuloy sa mga hearing, sa mga Senate hearing, sa court, ganyan. Especially sa US. Kasi matagal na yung kaso niya dun sa US, 'di ba? Wanted na nga siya ng FBI. So it's been 2 years daw since nai-invite siya to appear sa court sa US, pero 'di ba hindi siya nag-a-appear. Yun yung hindi maganda kasi hindi talaga maganda, 'di ba? Kasi talagang all of these allegations will just keep on going on unless talagang mapatunayan na or lumabas na yung totoo, 'di ba? And until hangga't hindi siya nalilitis, hindi siya nag-a-appear sa court, talagang 'di ba, paano natin malalaman yung totoo sa hindi? Kung hindi nga siya nagbibigay ng side niya and puro lang yung binibigay niya sa mga interviews niya, 'di ba, ni Kibuloy, 'di ba? Hindi tayo masatisfy sa mga sinasabi niya, 'di ba? Kaya nga, 'di ba? Talagang court na talaga yung kailangan talaga dito na court na talaga. Kaso hindi naman nga siya humaharap, 'di ba? Lately nga lang siya na nahuli. They have to do that, no, na kailangan na siyang hulihin kasi nga he won't appear. He won't submit himself to the subpoena, sa mga request, 'di ba? So paano natin malalaman yung totoo, 'di ba? Kaya kailangan talaga na
mag-appear na siya and mabuti na lang na nahuli na siya. Actually, 'di ba yung mga ganito, 'di ba babae din tayo. Nakakapanggigil yung mga ganitong pangyayari na ano kung totoo talaga 'to, no, yung mga allegations sa kanya na nang-rape siya, na na traffic siya ng mga bata, 'di ba kawawa, 'di ba? Maraming kawawa talaga na maraming buhay ang nasayang niya, 'di ba? Kasi in his more than 30 years in the ministry, 'di ba? Katulad na lang ito si Stephanie Ibarra. She is a great example no nung mga um nung nung pagpapahirap ni Kibuloy. Kasi imagine no, since 2 years old nandun na si Stephanie Ibarra sa ano kay Kibuloy. 'Di ba sabi pa nga ni Miss Arlene Stone na hindi siya nakapag-aral, hanggang grade 3 lang siya. 'Di ba? And kung nakikita daw natin magaling siyang magsalita and all ganyan. Puro naman daw yan scripted. Tinitrain daw. May training daw yan, mga ganyan. I mean like training na if yung yung testimonies na ipipresent nila sa audience, 'di ba? Pina-practice daw yan, ganyan, 1 week, ganyan. Para lang ma-perfect yung diction and all, yung expression, yung pag-iyak, ganyan. Acting ba? So, nakakalungkot, no? Kasi talaga biruin mo 30 years, talaga nagpasasa si Kibuloy sa kanyang mga pinagkagagawa na hindi man lang siya nahuli. 'Di ba? It's grabe. Grabe talaga. And ayun, 'di ba? So ayun, bakit so yun nga, ang hirap ng i-reverse yung it's irreversible yung kung ano man yung mga narinig natin, mga nalaman natin about kay Kibuloy, 'di ba? Talagang kailangan natin ng proof na he is guilty, 'di ba? Kailangan natin ng matinding proof na he is guilty. And kung hindi man siya guilty, talagang kailangan niyang pagbayaran ng mga ito. And sa totoo lang, 'di ba, yung sa lahat ng buhay na nasira niya, sa lahat ng mga pangangawawa niya sa mga tao, 'di ba? Kulang yung kung ilang ba bang years ang natitira sa buhay niya, 'di ba? Kulang 'yun para pagbayaran niya ang lahat ng ito kasi hindi sila mababayaran ng ng kung ano man kasi hindi na mare-reverse din yung damage na nagawa sa kanila ng pagpapahirap ni Kibuloy, 'di ba? So ayun. So bakit ba natin nasabi na na si Stephanie daw ay siya yung pinakamagandang pastoral and pinaka-favorite daw ni Kibuloy? So based lang din sa naging expose or revelation ni Miss Arlene Stone before, kasi merong audio recording na si Kibuloy pinagbabantaan niya yung kanyang mga pastoral na kung sila ay titiwalag or hindi sila susunod kay Kibuloy ay they will be killed, no? Talagang grabe, no? They will be killed. Grabe. So there is really something talaga dito na alam mo yun, bukod sa 'di ba, bukod sa beyond these rape cases or this human trafficking, 'di ba? Yung yun na lang sa kanyang kiniklaim niya na siya ay pastor or yung kahit hindi na siya ay appointed son of God daw, 'di ba? Tapos ganito yung mga sinasabi niya, nagbabanta siya ng ganito, 'di ba? Grabe, talagang this whole kingdom nation na sinasabi nila should be investigated talaga. And ayun, so dapat talagang mag-assign ng special investigation team sa KOJC about KOJC sa kingdom ni Kibuloy, sa kanilang cult, 'di ba? Cult yan hindi naman yan kulto yan, hindi yan religion, 'di ba? May religion bang ganyan ang ginagawa? Wala. I believe na hindi ganyan ang tunay na religion, 'di ba? Kasi I'm also a part or a member of a religious denomination, pero hindi ganyan. Kasi nga siguro iba naman ang pananampalataya ng mga tao, pero there should be only one basis of our faith, and that is the Bible, 'di ba? Meron ba I mean, alam mo 'yun, hindi 'di ba, sa batas nga ng tao hindi makatarungan yung ganyan, yung nagbabanta kang pumatay, 'di ba? Kaya nga meron tayong mga laws, 'di ba, na against human rights kasi sa batas nga ng tao hindi na yan tama, 'di ba? What more sa batas ng Diyos, 'di ba? Tapos ganyan yung ginagawa ni Kibuloy. So for now, let's doon naman tayo dumako sa video or audio recording ni Kibuloy na kung saan siya ay nananakot or nagbabanta sa mga kanyang mga pastoral na kung hindi sila susunod ay they will reap the consequences. So let's go to that video, guys. Ang makagamit sa inyo ang anak lang. Walay lain, maulay kabubuto niya. Ikaw pani may number 1 nila. Pag nilapas nimo imong gilapastanan ang balaod. At yun kang mulay ko kaluoy.
pinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na satanas dire. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyan, malipayon sila. Kaya di sila malipayon. Kato sila, kukuro na ko to. Abinag, tapos na ko sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kaya naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom. Mubayad to sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Ilan nakapastuhan na naigo nga tapat sa kuha. Iya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro lang. Pag nakik-contact ng lalaki diha, nakik-sex ka na sa iya. Yatag mo na mong kaugalingon sa iya. Pag sa internet, mag I love you ka na, yatag mo na mong kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsaliko sa imo, yatag na akong gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Kung sa'yo akong baton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong baton. Ikaw, ugang driver, patiyong ka. Siguraduhin na ako, mamatay mo mo. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Mabitaw ang Muslim, doon ay honor killing. Dili na matalikod ang ministry. Pwede mo mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mong MPA, be. Bisag kadre ka lang, sulod ka MPA. Pagka naka-lecture na kagkapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, kukulong ka, patyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag ipasulod ka diya sa ilang CIA, ipasulod ka sa ilang FBI, ipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa ubang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo talikod ka, di ka kukuron. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magkukod sa inyo. Patay mo dito. Kapahamakan ang inyong ginatuan. I-implement ko na ito. Anong unang-unahan ninyo na ba? Pagkalaluman ninyo ang pangunahunan ninyo sa ministry na ako. May pamilya mo, ikaw pa ni, may dahan ka din, may suol ka. Kato yung suol ni mo. Pati lang mo yung suol sa luwas. Kung doon natin na, wala ibili na na. Hindi na kalalumang commitment na ito rin. Pero nagkikomunicate ng lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa rin. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako rin ay yung tumanon. Hindi mo pwedeng mutuman rin sa gusto ninyo, madili na akong gusto. Kapuyol kung mag-yun ang animal, anak putang satanas rin ba? May ibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawala ang stress. Hinan ako ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kaya di na nakabubutol sa mahan. Kaya di mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Ayun guys, no, so we have heard it, no, sa video na to, sa voice recording Kibuloy. It's very clear, no, na, anyways, actually, this video, this audio recording of Kibuloy is about, so it's clear naman, no, na yung voice recording na ito is tinatakot niya yung mga pastorals niya, na kapag sila ay hindi susunod kay Kibuloy and they disobey, no, they will be dead, no, kasi habulin daw sila ng angels of death. No, grabe. Actually, before, no, nung una ko palang nababalitaan itong about kay Kibuloy, akala ko yung angels of death ay yun nga, figure of speech, na parang lang siguro sila. Siguro ewan ko kung saan niya nakuha yan, sa Bible ba, or parang wala namang ganyan sa Bible. Siguro parang, kasi it sounds biblical yung angels of death, di ba, pagpapakinggan mo, parang galing kay God. So, akala ko dati, figure of speech lang siya. Hindi pala, kasi totoo pala talagang mga tao na they would kill if Kibuloy would order them to. Diba? So, sinasabi dyan na na kapag yun nga in other words, diba, to make the long story short, kapag hindi sila sumunod kay Kibuloy, kapag hindi sila nagpasakop sa kung ano man yung mga gusto nilang gawin, kahit sa katawan nila, they would need, or if Kibuloy wants to have sex with them, no? Kapag hindi sila sumunod, yari sila, diba? Hindi lang sila yung yari, kundi pati mga pamilya nila, diba? And kung maririnig natin dito, no, twice na binanggit yung pangalan ni Stephanie. So, this only proves na na si Stephanie talaga favorite ka ni Kibuloy, no? Kasi nga maganda, may lahi, half German si Stephanie daw. So, kaya maganda siya. And ayun, grabe, no, nagmumura si Kibuloy dito. Grabe, yan ba yung mga proper words na dapat lumalabas sa bibig ng isang spiritual leader, diba? Grabe. Grabe talaga. So, ayun. Kaya dito nga sa voice recording na to na we can conclude talaga na
Stephanie is Kibuloy's favorite. And actually, I have watched pa sa mga ibang videos no, sa mga ibang videos ni Arlene Stone na si Stephanie daw ay makailang beses na daw yan nagpa-abort. And tinanggalan na nga daw ng ovary, something. Sabi niya, grabe no, kasi actually hindi naman natin masisisi, lalo na yung mga talagang pastoral na lumaki with Kibuloy. Lalo na si Stephanie. Kasi kung 2 years old nga lang talaga siya, ay nandun na siya kay Kibuloy. At all her life, talagang napaliguan siya ng mga aral ni Kibuloy. Ay talagang hindi natin sila masisisi. Kasi kung yun yung kinamulatan nila, kung yun yung tinuro sa kanila, na simula musmus pa lang sila, 'di ba? Yun talaga yung paniniwalaan nila na kahit 'di ba wala silang kumbaga wala pa silang muang nga nun. So kung ano yung namulatan nila, kung ano yung tinuro sa kanila, ayun talaga yun. Hindi natin sila masisisi. Kaso nga lang, that's wrong. That's very wrong talaga, 'di ba? Sa mata ng batas ng tao at lalo na sa mata ng Diyos, 'di ba? Kaya we need to rescue them. Kaya we are making this video no na para to give awareness din sa mga tao, and kung makakarating man tong video na to sa mga members, sa mga nandoon pa sa mga nandoon pa ngayon sa KOJC, sa mga talagang believers pa ni Kibuloy, 'di ba? Sana mamulat na kayo kasi grabe, hindi this is very wrong, no. So sa mga susunod na videos, I will give my din. Matagal ko naman nakilala si Kibuloy din kasi matagal ko na siya, hindi naman kilala, hindi ko pa nga siya na-meet personally. Pero matagal na ako nakakarinig ng mga tungkol sa kanya. And the very first time na nakarinig talaga ako ng tungkol sa kanya na parang, I was like, really? Like talaga ba? Son of God, appointed Son of God. During those times na nakakarinig ako sa kanya. Kasi kaya nga din naman ako nakaalam ng tungkol sa kanya kasi I'm a member nga of a particular religious denomination. Hindi ko muna siya disclose ngayon sa kanila lang. So, kasi nga, nagbabasa ako ng Bible, I've been doing my research din regarding sa religious denomination na ako ay member. Kasi syempre, hindi ka lang naman na member ka lang na parang wala kang, na parang susunod-sunod ka lang. Di ba? Hindi ganun. Kailangan, kasi nga, we are accountable sa ating mga, sa ating mga ginagawa, sa isip natin, di ba? We are accountable. Hindi tayo basta susunod lang. And sa amin naman, sa aming denomination, no, tinuturuan kami na ikaw, magbasa ka ng Bible, tignan mo dyan kung andyan nga ba yung mga pinipreach namin, di ba? Habang nagpipreach ang pastor, meron kaming hawak na Bible, di ba? Hindi kami para lang, sumunod lang na wala kaming basis na kung totoo ba yun or di ba? Hindi ganun. Ewan ko, malamang dito sa religion ni Kibuloy ay ewan ko kung may dala pa silang Bible sa preaching, sa kanilang mga services. So, kung meron bang, kung any one of you, no, kung member kayo ni Kibuloy or kung alam nyo ba, let me know in the comments kung nagdadala ba ng Bible sa mga services or mga preaching ni Kibuloy. Or nakikinig lang ba talaga sila and whatever they hear, they just absorb it and they believe it. So, let me know in the comments below. So, ayun. And, ayun, hindi natin sila masisisi na ganun yung kinamulatan nila. Kaya nga kailangan sa mga ganitong bagay, kailangan talaga ng intervention ng government. DSWD or DSWD or whatever, no, na para ma-rescue itong mga taong ito. Kasi kawawa, di ba? Kawawa. Una, hindi nila alam yung totoo. Hindi nila alam yung Bible. Naniniwala sila sa salvation daw na kayang ibigay ni Kibuloy. Una, pahamak na sila. Mapapahamak na yung kaluluwa nila sa impyerno. And secondly, baluktot pa yung isip nila na habang nabubuhay sila dito sa mundong ito. So, ayun, no? And, ayun, talagang lahat ng ito talaga, it's very shocking to me. It's very shocking to me. So, ayun. And, grabe, no? Sabi dito, ang makakagamit sa inyo ang anak lang. Ano bang klaseng paggamit ang sinasabi dito? I believe na ito ay tumutukoy ito sa physical intimacy, sa sex. Which is very, very wrong. Diba? Tsaka grabe nung iisipin natin. Siguro talagang kaya lumala na rin ang ganito si Kibuloy. Kaya naging ganito siya na For more than 30 years, no, naging ganito siya. Napabayaan siyang ganito. Kasi nga, walang nagre-report, una. And he is being protected talaga. No? I believe talagang he is being protected talaga.
And yung mga nagpo-protect sa kanya, hindi mga basta-basta mga tao lang sa government. Kaya ganyan, di ba? Kaya hindi siya nagpatuloy siya sa ganito. He is being protected, di ba? Hindi ang Diyos ang nagpahintulot ng mga ganitong bagay sa kanya. Anyways, guys, if you would know, no, kung di nyo alam, the devil can bless anyone also, hindi lang ang Diyos. So, I believe na yun ang nangyari kay Kibuloy dito, di ba? He is being protected by powerful politicians and he is being blessed by the devil. Di ba? Katulad sa Amerika na yung mga sa Hollywood, yung mga members ng Illuminati, siguro it's something like that, no? They sell their souls to the devil, and that's why they are being blessed like this. So, ayun guys, thank you for tuning in. And what do you think, no? Do you believe with Stephanie? What do you think, guys, of regarding all of these things that surrounding Kibuloy? What are your thoughts? No? Let me know in the comments below. And sana makapag-subscribe kayo sa ating channel kasi marami pa tayong iaano dito. I-react. Kasi we have to exercise our freedom of speech, no? Our freedom of expression. Kasi we are free to do so. So let's use that, no? Sabi nga ni Arlene Stone, diba? We can freely use her videos para i-propagate itong karumal-dumal na mga ganitong ginagawa ni Kibuloy. Kasi actually this is a huge issue, no? And nakakahiya na makikilala tayo sa buong mundo, sa ibang bansa na bilang ganito. So ayun, and ayun nga pala, I will yung mga if any one of you know, or if any one of you knows anyone na nasa kingdom pa or nasa under pa ni Kibuloy at sila ay humaling pa kay Kibuloy, yung mga numbers or hotlines po na pwede tayong makapag-report and pwede tayong makahingi ng tulong, no, I will put them in the description below. Kinuha ko siya sa channel ni Arlene Stone, kasi si Arlene Stone kasi meron na siyang dahil sa kanyang pag-pursue nitong mga about all of these issues with Kibuloy and allegations, no, she was connected na din sa government natin diyan sa Pinas na since marami siyang kakilala, marami siyang connection na member pa ni Kibuloy, she can easily pwedeng siya yung maging tulay talaga kaya binigyan siya ng mga mga pwedeng tawagan or pwedeng hingian ng tulong kung sakaling gusto niyang makaalis diyan sa kingdom ni Kibuloy. So tingnan niyo po yung yung description ng video. So ayun guys, keep on tuning in sa ating video. Isa pa lang po to sa mga ating mga bibigyan ng reaksyon, bibigyan ng ating opinion, no? And sa mga susunod na video din, huhukayin natin kung sino ba talaga si Kibuloy and kung sino ba siya, and kung yung mga sinasabi ba niya ay mayroong biblical grounds. We will tackle that on the next video, guys. So keep on tuning in. So please tune in. Please subscribe our channel. So ayun lang muna guys for now. See you on my next video, guys. Thank you.